Dahil sa isang gabi sa bar, ay hindi makakalimutan ng lalaki ang isang dalaga na naka one night stand niya. Kaya ganun na lang nagulat niya nang makita na ito pala ang magiging yaya ng kanyang mga anak. Mga walang hiya! Nang gagalaiting saad nga ni Zoe habang mahigpit na nakahawak sa kanyang baso na may lamang panibagong alak. Nanginginig ang mga kamay ni Zoe sa galit at gusto nga niyang magwala. Naiiyak nga siya sa galit at pagkadisgusto. Kakauwi niya lang galing Saudi. Isa siyang OFW doon sa loob ng 3 taon. Nag-iipon siya ng pera at pinapadala niya ito sa kanyang nobyo na si Ryan na nandirito sa Pilipinas. Kaso hindi inasahan ni Zoe na sa pag-uwi niya rito sa bansa ay maabutan nga niya ang kababuyan at kawalang hiyaan ng nobyo. Naabutan lang naman ni Zoe na katalik nito ang kanyang kaibigan. Kaya naman walang pagsisidlan si Zoe sa galit at pagtataksil na kanyang nararamdaman. Ang kaibigan niya at long-time boyfriend, pinagtaksilan siya. Para kay Zoe walang kapatawaran ang ginawa ng kaibigan at ng nobyo niya. Mahigpit na hawak ni Zoe sa basong may lamang alak. Hindi na nga niya mabilang kung pang ilang baso na nga niya ito. At sa katunayan ay hihilo na nga siya at tila nagsasasayaw na nga sa mga mata niya ang mga nakikita sa paligid. Idagdag pa ang mga ilaw na nakahihilo sa bar at ang naghahalong amoy sa paligid. Pero ang mga yun ay wala sa utak ni Zoe. Iniisip niya kung papaano niya may ibabalik ang perang nabigay na niya kay Ryan na siyang ginastos sa manito. Marahas na pinalis ni Zoe ang mga luha sa mga pisngi dahil sumasakit na nga ang dibdib niya kapag naiisip niya ang perang pinaghirapan niya sa ibang bansa. Tapos ginastos lang pala yun ni Ryan sa luho nito at babae. Mga salot! Pagalit nga na wika ni Zoe at nilagok nga ang panibagong alak. Napapikit na nga lamang siya sa tapang nun. Nang bumaba nga ang alak sa kanyang lalamunan dahil sa sobrang pagkahilo, yumuko muna si Zoe. Pinatong nga nito ang isang braso sa counter sa kanyang harapan at saka inunan ang noo sa kanyang braso upang mahimasmasan siya sa pagkahilo niya. Ilang sandali na nga lamang ay unti-unting binuhat ni Zoe ang sarili patayo at inapak sa sahig ang mga paang halos hindi na nga niya maramdaman. Sa unang hakbang ni Zoe ay wari ni Lindol nga siya dahil sumura ito. Hinawakan ni Zoe ang sentido at saka pinikit ang mata. Nahumakbang kaso nabangga nga ni Zoe ang isang medyo malaking bulto. Animoy nabangga siya sa isang bakal. Napatras nga si Zoe at kahit na anong gawin niya balanse sa katawan ay hindi na nga niya kaya pang ibalanse yon dahil sa kalasingan. Thankfully, ang lalaking nakapangga ni Zoe ay kaagad na naagapan ng lasing na katawan ng babae. Naigapos kaagad nito ang isang braso sa katawan ni Zoe. Kaagad na umangkla naman ang kamay ni Zoe sa matitigas na braso ng lalaking tumulong sa kanya. Nahilo na nga talaga si Zoe, kaya naman wala na nga sa sariling isiniksik nito ang mukha sa dibdib ng lalaki. Hey miss, ani nga ng lalaki nakabangga ni Zoe na si Theo. Theo was hesitant at gusto nga niyang itulak ang babae. Gusto niya itong bitawan at iwan kaso mahigpit na nga itong yumakap sa kanya. At ang kamay nito ay nasa braso na nga niya. Kahit papaano nakaramdam din naman ng pag-aalala si Theo para sa babaeng hindi kakilala. Miss, hindi natuloy ni Theo ang sasabihin ng maramdaman nga niya ang pagtaas baba ng balikat ng babae na sinundan ng pagtangis. Miss, okay ka lang ba? Nilakasan nga ni Theo ang boses dahil sa malakas na sound sa loob ng bar. Anong naging pagkakamali ko? Anong naging pagkukulang ko, ha? Anong mali sa akin? Hindi ba ako maganda? Kapalit-palit ba ako? Litanya nga ni Zoe habang umiiyak sa dibdib ni Theo. Wala namang may pake kung bakit parang naglulumpungan sina Theo at Zoe. Kaso, inaalala nga ni Theo na hindi niya kilala
ang babae. Bigla na lamang itong nagdrama sa kanyang harapan. Matapos niya itong mabunggo. Wala sa oras sa drama si Teo. Ayaw niya noon. At kaya nga siya nasa bar upang magliwaliw kaso ito ang bumulaga sa kanya. Mapapa-comfort pa yata siya sa isang tao nang wala sa oras. Miss. Sa pangalawang pagkakataon ay natigilan nga si Teo nang biglang inangat ni Zoe ang muka. Sa tulong ng mga nagsasayawang ilaw, sa paligid ay naaninag nga ni Teo ang maliit at magandang pagmumukha ni Zoe. Sa kabila ng mga basang pisngi ni Zoe, hindi no nabawasan ang kagandahang taglay. Bakit lagi na lang akong nasasaktan? Bakit ako laging iniiwan at pinapalitan? Paghihimutok pa nga ni Zoe. Hinila na nga ni Teo si Zoe sa kaniyang waist nang may taong dumaan. Naisandal nga ni Teo si Zoe sa pinakamalapit na dingding. And sa isang saglit lang, walang ibang tao sa kanilang paligid. Parehong nararamdaman ni Teo at Zoe ang pagnanasa sa isa't isa nang magtagpo ang kanilang mga mata na nag-aapoy sa pananabik na hindi nila may paliwanag. Siguro dahil nasa impluwensya ng alak si Zoe at lalaki lang din si Teo na naaakit ay tuluyan na nga silang nilamon ng tawag ng laman. Nagtiptoe nga si Zoe at ipinalibot na nga niya ang kanyang braso kay Teo. Sunod ay walang pag-atubiling siniil ni Zoe ng halik ang nakaawang na mga labi ni Teo. Nais niyang itulak si Zoe. Nasa wastong pag-iisip na kasi siya at kahit na gustong-gusto niyang angkinin ng babae, ayaw niyang isipin ito na tinitake advantage niya ang kalasingan nito. Alam niya ang salitang respeto, ngunit tuso rin si Zoe. Hindi ito nakokontento sa simpleng pagdampi ng labi. Sinalakay nito ang loob ng bibig ni Teo. Napaungal nga si Teo. Tuluyan nang lumipad sa ereyang konting pagtitimpi niyang hinahawakan. Hinila na nga nito si Zoe sa kanyang leeg at lumalim na nga ang kanilang halikan. Wala na nga silang pakialam kung may mga taong tumitingin sa kanila at sa mga taong dumadaan. Sinapo nga ni Teo ang kabilang pisngi ni Zoe at sinalampak na nga lamang ang dila sa loob ng bibig nito. Malakas man ang sound sa loob ng bar, ngunit mas namayani sa tenga ni Teo ang sexing pag-ungol nga ni Zoe. Tara sa kotse ko? Bulong pa nga ni Teo kay Zoe habang ang labi ay nakadikit sa tenga nito. Nanginginig ang mga binti ko. Sad nga ni Zoe. Umarko pataas ang isang sulok ng labi ni Teo. Hindi yan problema. Tukso nga ni Teo kay Zoe. Napaangil na nga lamang si Zoe sa biglaang pagbuhat ni Teo sa kanya. Buhat ni Teo si Zoe tungo sa kanyang kotse na nakapark sa parking area ng bar. Malalim na ang gabi at malamig na ang ihip ng hangin, ngunit hindi nun tinatablan sina Teo at Zoe. Dahil habang papalapit sila sa kotse ni Teo, ay parang mas tumataas ang temperatura nilang dalawa. Pinasok nga ni Teo si Zoe sa backseat ng kanyang Hilux at saka siya pumasok at sakay sinara ang pintuan ng kanyang likuran. Just tell me if you want to back out. Dahil ako, wala akong planong pigilan pa to. Wika nga ni Teo kay Zoe. Unti-unti nang nahimasmasan si Zoe sa kanyang kalasingan at dahil yun sa halikan nila. Kanina ni Teo, iniingatan ni Zoe ang kanyang virginity sa loob ng 24 na taon. May pagka-conservative kasi siya at sa ilang taon niyang pakikipagrelasyon kay Ryan. Ang kanyang nobyong nagtaksil sa kanya at hindi niya nga ito sinuko sa lalaki. Kaso dahil sa galit niya rito, nawala na sa kanyang utak ang pagiging rasyonal. Sa pagkakataong iyon, gusto lamang kalimutan ni Zoe ang sakit at bigating nararamdaman. Lumunok ng malalim si Zoe habang hindi pinuputol ang mga titig kay Teo. Nag-aapoy na nga rin sa pagnanasa ang mga mata nito. Tila isa itong leon na naghihintay lang ng go signal mula sa kanya. Kaya mo bang pawiin ang sakit na nararamdaman ko? Kaya mo ba akong paligayahin kahit ngayon lang? Medyo pautal-utal pa nga na wika ni Zoe. Naikuyom nga niya ang kamao. Kinakabahan siya para sa kanyang sarili pero desidido na talaga siya. Tinungkod nga ni Teo
ang kamay bago gumapang papalapit kay Zoe. Sa tulong ng maliwanag na buwan, sa labas ay nakikita nga ni Zoe ang magandang mukha ni Theo at ang malalapad nitong dibdib na sumisilip sa suot nitong long sleeves na nakabukas ang 3 botones. Of course, tugon nga ni Theo sabay angkin muli sa labi ni Zoe. Gentleman nga ito habang ginagawa yun. Tila ba iniingatan nga ng sobra si Zoe. Napaliyad nga si Zoe nang gumapang ang isang palad ni Theo sa kanyang likuran at pumasok nga sa kanyang kamison. Ang isa naman itong kamay humihimas nga sa kanyang hita. Paitaas baba at paghuway pinipisil nga ang kanyang hita. Pinaubayan na nga ni Zoe ang katawan kay Theo. Hinayaan niya itong ginagawa nito sa kanya at nagugustuhan naman niya ang ginagawa nito. Nagugustuhan niya ang bawat lapat ng labi nito sa kanyang balat. Nanginginig nga siya sa pagkasabik sa bawat haplos ng mga malalaking kamay nito sa kanyang katawan na parang nagte-treasure hunt. Sobrang lakas nga rin ang ungol niya dahil sa nararamdaman at unti-unti na ngang bumabaw ng kanyang mga kuko sa likod ng binata. One sweet night for Zoe went like a blur. Nagising na nga lamang siya sa isang kwarto at naka-bathrobe na nga lang siya. Bumangon si Zoe at nilibot nga ang tingin sa buong silid. Wala siyang kasama sa kama. Wala siyang kasama sa malaking kwarto. Napahawak na nga lamang siya sa kanyang ulo dahil sumakit nga ito mula sa kanyang kalasingan. Nahagip ng mata ni Zoe ang isang sobre sa side table kaya naman kanya itong inabot at kinuha ang laman nun. It was a letter na may kasamang pera. 1, 2, 3. Bilang nga ni Zoe sa pera at napatigil din siya. Natawa na nga lamang si Zoe dahil napagkamalan yata siyang bayarang babae ng lalaking nakasama niya. Tinignan ni Zoe ang matitigas na bagong-bagong mga blue bills. 20,000 yon. Drink the med if sumasakit ang ulo mo pagkagising mo. Bayad na ang room at may pera akong iniwan for you. Thanks for one night, miss. Basa nga ni Zoe sa letter. Matapos yung basahin ni Zoe, ay saka lang niya naalala na hindi niya pala nakuha ang pangalan ng lalaki. Binigay niya ang pagkababae niya rito kaso hindi man lamang niya alam kahit pangalan nito. Ika-ika nga si Zoe nang maglakad nga siya patungo sa banyo dahil sa sakit ng kanyang pribadong parte. Isang palatandaan na wala na nga ang kanyang pinakaiingat-ingatang kayamanan, her virginity. Akala ni Zoe magsisisi nga siya matapos ang nangyayari dahil binigay lang naman niya ang pagkababae niya sa isang estranghero. Ngunit may ngiti sa kanyang mga labi habang inaalala ang mga nangyari. Kahit hindi nila kilalang isa't isa, masaya si Zoe dahil hindi lang siya iniwan kung saan ang lalaki. Tanda niya kasing nagsimula sila sa sakyan, tapos nagising siya na nasa hotel na nga siya. Gagamitin na kita, binigay ka na sa akin eh. Usal na nga ni Zoe sa sarili habang kumukuha nga ng isang bill na perang iniwan nga ng lalaki sa kanya. Nagtaksi na nga si Zoe tungo sa apartment ni Ryan dahil doon nga niya iniwan ang kanyang mga gamit. At pagkarating nga ni Zoe sa apartment ni Ryan, hindi niya inaasahan na maabutan niya si Ryan. Mag-usap tayo, Zoe. Yung nakita mo, wala yon. Pagsasalita nga ni Ryan, naputol ngayon nang lumapat sa pisngi nito ang palad ni Zoe. Mag-usap? Nanggagawa ka ba, Ryan, ha? Ano pa bang dapat nating pagsapan? Ano pang hindi mo nasasabi? Ano pa ba ang ipapaliwanag mo sa mga nakita ko kahapon na maliwanag na maliwanag? Buliyaw nga ni Zoe at dinuro nga ang dibdib ni Ryan. Zoe, nakainom lang kami ni Sassy noon. Pilit pa nga ni Ryan. Si Sassy ay ang kaibigan ni Zoe na umahas nga sa kanyang nobyo at si Ryan naman ay nagpatuklaw lang din. Nakainom? Tama na, Ryan. Kutang-kuta na ako sa'yo. Akala ko pa naman, may mauuwian pa ako rito. Akala ko may naipundar ka na sa mga perang pinapadala ko. Yun pala, ginagastos mo lang sa mga luho ng babae mo rito. Mas mabuti ngayon palang putulin na natin kung ano man ang meron tayo. Mangiyak-ngiyak nga na saad ni Zoe sa sobrang panggigigil kay Ryan. Sa mga oras na yun ay gusto na ngang maging kriminal ni Zoe. Gusto niyang saksakin si Ryan, pero ayaw niyang sirain ang buhay dahil sa lalaki. Sinubukang hawakan nga ni Ryan si Zoe
at nagmakaawa nga, kaso tinalikuran na nga siya ng babae. Marahas ang pagpalis ni Zoe sa kanyang mga luha, bit-bit ang kanyang mga gamit. At sa hindi nasahang pagkakataon, nang buksan nga ni Zoe ang pintuan, ay nakasalubong nga niyang kaibigan at ang babae ni Ryan. Napasinghap si Sassy nang makita si Zoe. Zoe, utal-utal nga na anas ni Sassy. Pagak na nga lamang na napatawa si Zoe dahil talagang pumunta pa ang babae sa apartment ni Ryan. Puntahan mo na yung lalaki mo sa loob. Sarkastikong wika nga ni Zoe sa taksil na kaibigan. Zoe, magpapaliwanag kami ni Ryan, sabi nga ni Sassy. Nanggigil nga si Zoe. Nginit-ngit ang ngipin. Ipapaliwanag ang alin, Sassy. Ang kababuyan ninyo? Bara pa nga nito. Dati ay tila magkapatid nga ang turingan nila Zoe at Sassy. Ito lang kasi ang nag-iisa niyang kaibigan pero niloko pa siya. Sinira pang tiwala niya. Pareho lang sa kanyang taksil na kasintahan. Zoe naman, ilang taon ka na sa ibang bansa, namimiss ka na ni Ryan. Napatigil nga rin si Sassy sa pagsingit ni Zoe. Kaya ikaw ang pumalit. Ikaw ang pumuno sa tawag ng laman niya. Kasi wala ako, ganun ba, Sassy? Dugtong nga ni Zoe. Iyong iyo na si Ryan, Sassy. Isaksak mo pa sa baga mo ang walang hiyang lalaking yon. Sumaya sana kayo. Huling habilin nga ni Zoe habang iniwan nga si Sassy. Sorry Zoe, nagmahal lang din ako. Pahabol pa nga ni Sassy, ngunit hindi na nga yun binalingan pa ni Zoe. Sobra nga siyang nadurog. Ang pagkababae niya, dignidad niya, at ang nawala niyang pera na pinaghirapan niya sa ibang bansa. Gustuhin man bawi ni Zoe ang pera na ibigay niya kay Ryan, pero hindi na nga niya yun mababawi pa dahil ginastos na nga ng lalaki. Nagsimula si Zoe gamit ang pera na binigay nga ng lalaki na nakilala niya sa bar. Naghanap siya ng mapagkakakitaan ng pera at naisipan nga niyang wag na nga lamang umalis ng bansa. Naghanap siya ng trabaho sa bansa at sa pagiging isang babysitter siya napunta after a month of finding a job. Yun din naman ang trabaho niya sa Saudi pero may pagkamalupit ang amo niya doon. Kaya naman nanalangin na nga lamang si Zoe na sana sa bago niyang amo ay hindi ito malupit sa kanya. Dalang isang bag na may kalumana nga, nilapitan nga ni Zoe ang doorbell ng isang 2-story house. 3 beses niya itong pinindot at ilang sandali lamang ay may lumabas nga na isang katulong. Hello po, bati nga ni Zoe sa isang babae na may katandaan na nga rin. Ikaw ba ang bagong yaya? Tanong nga nito. Opo. Saad nga ni Zoe. Sige, pasok ka muna. Ani nga ng ginang. Habang nilalakbay nga ni Zoe ang daan tungo sa main door ng bahay ay hindi nga niya mapigilang hindi hangaan ang kapaligiran. Malawak kasi ang bakuran nito. May ilan pa nga siyang nakikitang mga gardener na nag-aalaga sa mga halaman. Ako si Vilma Iha. Ako ang pinakamatandang katulong dito sa bahay ni Mr. De La Torre. Ako rin ang inatasan niyang mag-orient sa'yo sa magiging trabaho mo rito sa bahay, maliban sa pag-aalaga ng mga bata. Saad nga ni Vilma. Ako po si Zoe Doloso po ma'am. Magalang na saad naman ni Zoe. Natawa ng bahagya si Vilma. Anong ma'am? Nay o nanay lang ang itawag mo sa akin, Iha. Kung hindi ka naman komportable, pwede mo naman akong tawaging manang. Kung alin doon ang gusto mo. Ani nga ni Vilma at binuksan nga ang double door ng bahay na gawa nga ng kahoy. Sige po, Nay Vilma. Nakangiting wika nga ni Zoe. Pumasok si na Zoe at Vilma sa loob ng bahay. Mas lalong humanga nga si Zoe sa mga palamuti ng bahay at sa mga disenyo nito. Hindi tinipid ang mga gamit ng bahay na mistulang kumikinang. Dinala muna ni Vilma si Zoe sa quarters nito. Dito ang kwarto mo, Iha. Sa tabi naman nito ang kwarto ko. Sa wing na ito ay puro mga babae na katulong lang. Sa kabila naman ng mga lalaki. Muestra nga ni Nay Vilma. Salamat po, Nay. Saad naman ni Zoe. Oo nga pala, dahil umalis ang isang katulong namin dito, ikaw muna nga atasan kung maglinis sa kwarto ni Mr. De La Torre. Pansamantala lang naman habang wala pa ang pamalit sa kanya. Sa umaga babantayan mo ang mga anak ni Mr. De La Torre. Homeschool pa naman ng mga yon kaya walang problema. At sa gabi naman, doon ka na maglilinis sa room ni Mr. De La Torre.
Magpahinga ka muna at maya-maya ipakikilala kita sa mga babantayan mo at tuturuan din kita sa kwarto ni Mr. De La Torre. Bilin nga ni Vilma bago iniwan si Zoe sa silid nito. Humingang malalim si Zoe bago humiga sa kanyang maliit na kama. Ilang saglit lang din naman ay umahon na nga siya para i-arrange ang kanyang mga gamit. Nagbihis si Zoe sa kanyang uniform sa loob ng bahay at saka lumabas nga ng silid. Hinanap nga ni Zoe si Vilma at natagpuan niya ito sa kusina. O iha, kasya lang sa'yo ang uniforme mo, tama? Hindi ba masikip? Si Vilma na nga ang nagsabi nito nang mapansin na medyo hapit nga sa katawan ni Zoe ang uniform nito. Okay lang naman, Nay. Nahihiyang saad nga ni Zoe at napakamot nga sa batok. Mabuti naman, ani ni Vilma. Sabay na umalis na Vilma at Zoe sa kusina at tumungo nga sa pangalawang palapag ng bahay. Dito ang kwarto ni Mr. De La Torre, iha. Mamaya lilinisan mo to. Wika nga ni Vilma at tumango naman si Zoe. Dito naman ay ang silid kung saan ang learning space ng mga anak ni Mr. De La Torre. Ilan po pala ang anak ni Mr. De La Torre, Nay? Usisa nga ni Zoe at yumuko nga ng bahagya dahil matangkad nga siya sa ginang. 2, kambal sila, babae at lalaki. Tugon nga naman ni Vilma. Tumango si Zoe at nang buksan nga ni Vilma ang silid, doon nakita ni Zoe ang 2 bata, isang babae at lalaki. Ang babae medyo gulat, pero ngumiti rin ito kay Zoe nang makabawi nga at saka binalik ang atensyon sa pagkukulay. Ang lalaking bata na may tamad lang na tinignan si Zoe at inirapan pa nga siya nito. Pagkatapos ay bumalik sa pagsusulat. Iiwan na kita, iha, ani nga ni Vilma. At tumango naman si Zoe. Nang umalis nga si Vilma, saka pa nga nilapitan ni Zoe ang mga bata. Hello? Kuha nga ni Zoe sa atensyon ng mga bata. Ang batang babae ay tumingin nga kay Zoe. Hi! Maligayang saad naman ng bata. Ako si Ate Zoe ninyo. Ako ang bago ninyong yaya. Maligalig nga na saad ni Zoe. Tumango lang naman ang batang babae. What is your name? Saad nga ni Zoe. I'm Tesha and 4 years old. Saad nga ng batang babae at pinakita pa nga nito ang 4 na daliri. Wow, ang ganda naman ng name mo, Tesha. Binalingan nga ni Zoe ang batang lalaki na patuloy lang sa pagkukulay. Ikaw, baby boy, anong name mo? Lumipas ang ilang minuto ngunit hindi ito pa rin nagsalita. Kuya, what's your name raw? Tinatanong ni Ate Zoe. Sinundot nga ng konti ni Tesha ang kambal. Umasik lang naman ng kambal ni Tesha. His name is Trent, Ate Zoe. Saad na nga lamang ni Tesha na sumagot na nga lamang para kay Trent. Malapad nang umiti si Zoe kay Tesha at pabirong kinurot ang pisngi ng bata. Hello Trent, ako si Ate Zoe. Ako ang bago ninyong yaya. Siniglahan nga ni Zoe ang kanyang boses ngunit parang wala pa ring narinig si Trent mula sa kanya. Napabuntong hininga si Zoe. Napagtantong mahihirapan siya sa kanyang mga bagong alaga. How old are you, Ate Zoe? Pakikipag-usap naman ni Tesha kay Zoe. 24 na ako, Tesha. May ngiting sagot nga naman ni Zoe. Nice! Sambit naman ni Tesha. Lingid sa kalaman ni na Zoe at Tesha, nakikinig lang sa usapan nila si Trent. Wala na akong mga magulang. Wala nang nanay at tatay ko. Kwento nga ni Zoe at tinanong nga ito ni Tesha kung tungkol sa kanyang pamilya. Sorry ate, ani naman ni Tesha. It's okay baby girl. Si Zoe at tinaplas nga ng matuwid ang buhok ni Tessa. Tumingin nga si Zoe kay Trent at nahuli nga niya itong nakatitig sa kanya. Ngingiti na nga sana si Zoe rito pero iniyuko nga ni Trent ang kanyang ulo. Kinagabihan matapos pakainin at linisin nga ni Zoe ang kanyang mga alaga, ay pumunta na nga siya sa silid ni Mr. De La Torre upang maglinis naman doon. Napanguso nga si Zoe nang makapasok na nga sa malawak na kwarto. Sa amoy pa lang ng room ay malalaman mo na kaagad na ang nagmamay-ari ng silid ay isang lalaki. Walang masyadong nakikita na palamuti si Zoe sa silid at malinis naman yun. Kaya dumiretso na nga siya sa banyo at doon naglinis. Kuskus dito, kuskus doon na balang-abala si Zoe sa paglilinis sa banyo nang biglang bumukas ang pintuan ng likuran. Nabitawan nga ni Zoe ang hawak na toilet brush, sabay ikot. At ganun na lamang ang pagkagulantang ni Zoe nang makita nga niya ang isang lalaki na walang pang itaas.
Sininok nga si Zoe sa kanyang pagkabigla nang makita ngang lalaki. Nakakuha sa kanya ang unang lalaki na pinagkatiwalaan niya ng kanyang sarili. Ikaw? Ang tanging saad nga ni Zoe. Sa kabila naman ay gulat na gulat din si Teo nang makita nga si Zoe. Gulat nga siya ngunit hindi niya ngayon pinahalata masyado dahil hindi pa nga siya sigurado. Maraming gustong itanong si Teo sa babae ngunit hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Sorry po sir, lalabas na po ko. Mabilis nga na wika ni Zoe at lalabas na nga sana sa banyo nang hawakan nga ni Teo ang braso nito. Wait, you're the new nanny? Wika nga ni Teo. Opo, at tagalinis po ng silid na to. Paputol-putol nga na saad ni Zoe. Teo de la Torre, I'm the boss here. Walang mali siyang saad nga ni Teo. Tinungo naman ni Zoe ang ulo niya. Zoe sir, nice to meet you po. Saad nga ni Zoe bago tuluyang nilisan ang silid ni Teo. Pikit matang napabuga nga ng malalim na hininga. Si Teo nang makalabas sa banyo si Zoe. Nilingon nga ni Teo ang pintuang nilabasan ni Zoe at hinilamos ang palad sa muka. Tila hindi pa nga rin mag-sink in sa utak ni Teo ang babaeng nakilala sa bar at ang babaeng kanyang inangkin na birhen. Aaminin nga ni Teo na ilan na nga rin ang mga babaeng dumaan sa kanyang buhay ngunit mas nag-iwan ng marka sa kanyang isip si Zoe na ngayon ay kanya na nga palang katulong sa bahay. Akala ni Teo, hindi na nga niya makikita pang muli o magkukurus ang landas nila ng babae, ngunit wari ang liit ng mundo para sa kanila. Mapagbiro nga naman talagang tadhana. Samantala si Zoe naman ay napasandal nga sa kanyang pintuang nilabasan. Hindi rin siya makapaniwala na matatagpuan niya ang lalaking nakilala niya sa bar at ang lalaking nagbigay sa kanya ng 20,000. Bumaba na nga lamang si Zoe sa takot na baka lumabas nga si Teo. Oh, tapos ka nang maglinis sa taas, iha? Tanong nga ni Vilma nang makita nga si Zoe. Si Zoe ay tuloy-tuloy lang sa kanyang paglalakad kaya naman hinabol nga ni Vilma ang akbang nito sa kahinawakan ng braso. Oh, may problema ba? Ayos ka lang ba, iha? Nag-aalalang tanong pa nga ni Vilma. Opo nay, ayos lang po ko. Tugon naman ni Zoe, kunwari na masaya. Hindi na kontento roon si Vilma at sinipat nito ang noon ni Zoe. Hay, mabuti naman akala ko. Kung ano nang nangyari. O siya, akako, tapos ka na bang maglinis sa taas? Dumating na kasi si Mr. De La Torre. Nagkita kayo sa taas? Ani pa nga ni Vilma. Humingang malalim si Zoe. Opo, nay. Nakita ko po at nagpakilala rin naman si Sir. Ani na nga lamang ni Vilma. Mabuti, sige na. Magpahinga ka na maaga. Saad nga ni Vilma. Tinanguan na nga lamang ni Zoe si Vilma matapos nga niyang ilagay sa storage room ang ginamit ng mga panlinis. Dumiretso na nga rin siya sa kanyang silid. Patihaya nga na humiga si Zoe sa kanyang kama at tulala ngang nakatuon ng mga mata sa kisame. Panaginip ko ba to? Usal nga ni Zoe sa sarili at tinampal-tampal nga ang mukha. Hindi makatulog si Zoe hanggang sa mauhaw nga siya, kaya naman naisip nga niyang lumabas at uminom. Malalim na nga ang gabi at tahimik, kaya naman malaya si Zoe na pumunta sa kusina ng bahay. Matapos nga uminom ay lalabas na nga sana si Zoe nang tama naman napapasok si Teo sa loob ng kusina. Kapwa natigilan ng dalawa at nagkatitigan. Pero si Zoe ang unang umiwas ng tingin sa kanilang dalawa. Ba't gising ka pa? Naglilinis ka rito? May naka-assign na taglinis dito sa kusina. Wika nga ni Teo. Mabilis naman ang pagsagot ni Zoe kay Teo ng iling. Hindi sir, nauhaw lang po ko. Agap nga ni Zoe. Okay, tipid nga ng usal ni Teo. Ang pagkakuryoso nga ni Zoe ay hindi na nga niya napigilan pa. Sir, nagkita na po tayo diba? Tanong nga ni Zoe. For a second, hindi nga makatingin si Teo kay Zoe. Tila kumikin na nga mga mata nitong nakasingkit. Saan? Matigas na tanong na nga lamang ni Teo kay Zoe. Nakagat nga ni Zoe ang labi niya. Napayuko na nga lamang siya. Napagtantong nakakahiya ang kanyang sinabi rito. Sorry sir, inaantok lang po siguro ako. Ani na nga lamang ni Zoe bilang alibay at lumabas na nga ng kusina. Si Teo na nga ang naiwan at naitampal
ang kamay sa island counter. Bakit yun ang sinagot ko sa kanya? Usal nga ni Teo sa sarili. Well, I don't want her na maging awkward dito sa bahay. Ayokong alalahanin yung nangyari sa amin. Matagal na yon. Sad pa nga ni Teo. Ginulo na nga lamang ni Teo ang sariling buhok at imbes na tubig ang inumin, napakuha na nga lamang siya ng alak at yun ang nilaklak. Nagpatuloy si Teo sa pagpapanggap na hindi niya maalala si Zoe. Pinaninindigan niya ang kanyang pagsisinungaling kay Zoe. He acted normally in front of Zoe pero sa loob-loob niya ay gusto na nga niyang humingi ng despensa dito. Kinakabahan lang siya kung anong magiging reaksyon nito. Teo, nakikinig ka ba sa akin? Pagpukaw nga ni Antonia kay Teo. Yes, sambit na nga lamang ni Teo at binalik nga ang atensyon kay Antonia. Si Antonia ang kasalukuyang babae ni Teo. So far ito lang babae na tumagal sa kanya. Umabot ito ng 1 buwan. Pero wala namang nangyayari sa kanila kahit na nga pilit siyang inaakit ng babae dahil tila may hinahanap-hanap nga si Teo na wala sa mga babaeng nakakasama niya. Kasalukuyang kumakain si Teo at Antonia sa isang exclusive restaurant pero ang utak ni Teo ay lumilipad naman sa ibang dimensyon. Ever since nang makita ni Teo si Zoe, hindi na nga ulit nito pinatahimik ang kanyang sistema. Akala ni Teo tuluyan na nga niya itong nakalimutan, kaso nagkamali siya. Bumalik nga ulit ang nangyari. Muli na namang ginugulo ng babae ang kanyang isipan na hindi niya malaman ang dahilan. Para lang pala akong tangang nagsasalita dito, Teo eh. Tapos ikaw kung saan-saan nakakaabot ang isip mo? Dismayadong pinagkrus ni Antonia ang braso. Umakto itong galit kay Teo ngunit hindi naman yun nasakyan ng lalaki. Akala ko importanteng sasabihin mo sa akin, Antonia. Kaya pumunta ako rito. Hindi naman pala. Ani na nga lamang ni Teo. Baka sa boses ang pagkawala ng interes. It's important, Teo. Minwestra pa nga ng babae ang kanyang kamay kay Teo. Tungkol to sa atin. Tinanong mo ng kaibigan ko kung ano ba tayo. And I've said na tayo na pero napahiya ko kasi sa isang interview. Sinabi mong wala kang girlfriend at wala kang interes na magkaroon ng girlfriend. Ano ba talaga ako sa'yo, Teo, ha? Irutang wika na nga ni Antonia. Nasuntot nga ni Teo ang dila sa gilid ng kanyang pisngi. Totoong nagkaroon nga siya ng interview sa isang magazine at totoo ang sinabi ni Antonia. Subalit tanda rin naman ni Teo na wala siyang sinabi kay Antonia na mag-on na nga sila officially o magkasintahan na. They are just, basta, company ng isa't isa, period. Tinungkod nga ni Teo ang siko sa mesang kinainan. Antonia, nilinaw ko na to sa'yo. Pero, ang sabi ko pwede lang natin samahan ng isa't isa, pero walang mangyayari at hindi tayo. Bago tayo magsimula, sinabi ko na diba? Na wala akong interes na magkaroon ng relasyon kahit kanino. Malinaw na wala tayong relasyon. Paglilinaw nga ni Teo kay Antonia. Laglag ang panga ni Antonia sa sinabi ni Teo at tila nasuntok ang kanyang ego sa siniwalat ng lalaki sa kanya. We've been dating for a month already, Teo. Nakapunta na nga ako sa bahay mo eh. Kilala na din ako ng mga anak mo. Pagpipilit pa nga niya kay Teo. Napahilamos na nga lamang si Teo sa kanyang palad. Dahil gusto mo. Ikaw ang nagpumilit na pumunta sa bahay. And correction, we've only been hanging out kasi gusto mo. Walang emosyong lantad nga ni Teo. Hindi na nga makapagtimpi pa si Antonia sa mga sinasabi ni Teo at nasampal na nga niya ito. Tinanggap na nga lamang ni Teo ang malutong na sampal ni Antonia sa kanyang pisngi. At mas mabuting itigil na rin natin ang lahat ng to. Antonia, thanks for 1 month. It was nice. Matabang wika nga ni Teo kay Antonia. Nang mapagtanto nga ni Antonia ang nagawa kay Teo, kaagad niyang hinabol si Teo na dire-diretsong hakbang palabas. From the very beginning si Antonia lang talaga ang pursigidong-pursigido pagdating sa relasyon nila ni Teo. Sinubukan nga ni Antonia na palalimin. Ang meron sila ngunit hindi pala ito tumalab at ito nga ang naging bunga ng kanyang katangahan. Matagal namang gusto ni Antonia si Teo kaya naman nang magkaroon nga siya ng pagkakataon na mapalapit dito ay hindi na nga niya yun pinalampas pa. Kaso sa isang iglap ay nawala ang kanyang pinaghirapan. And it frustrates her. Teo, wait! Buong pusong sigaw nga ni Antonia pero pinaharurot na nga ni Teo ang kanyang kotse. Palayo.
Iritang itinapon nga ni Antonia ang handbag na dala at ginulo ang buhok sa iritasyon. Napasigaw na nga lamang si Antonia. At sa kabilang dako, si Zoe naman ay pilit na binubuhos ang atensyon sa mga anak ni Teo. Nang makumpirma ni Zoe na mga anak nga ni Teo ang kanyang inalagaan, may kung anong pagkadismaya siyang naramdaman sa sarili. Dahil naisip nga niyang nakipagtalik nga siya sa isang lalaki tapos may pamilya na nga ito. Masakit para kay Zoe at wala nga siyang balak maging kabit. Wala siyang balak sumira ng pamilya. Ngunit sa kabilang banda naman may pait at sakit na naramdaman si Zoe dahil hindi siya natatandaan ni Teo. Parang blessing yun kay Zoe na may kasamang sakit. Tesha, nasan ang kambal mo? Si Trent. Saad nga ni Zoe, kay Tesha nang madatnan nga nito ang alaga na mag-isa sa kusina. Lunchtime na nga't hindi pa rin mahagilap ni Zoe ang isang alaga. Wala siya sa room niya at playroom namin, ate. Ani nga ni Tesha. Napabuga na nga lamang ng hangin si Zoe mula sa kanyang ilong bago nilapitan si Tesha at hinain na nga lamang ang pagkain. Hanapin ko lang muna siya sa labas, ha, Tesha. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Bilin nga nito sa alaga. Okay po, ate Zoe. Thank you po. Sa mga linggo na kasama nga ni Zoe ang mga anak ni Teo, hindi na yun isang beses na nangyari. Nawala nga si Trent kapag oras ng meals ng mga to. Masasabi rin ni Zoe na mabait at madaling makisama ang babaeng anak ni Teo kaysa sa lalaking anak nito. Si Trent kasi ay laging pinapahirapan si Zoe. Madalas din itong gumagawa ng pranks kay Zoe. Nahihirapan na nga si Zoe pero iniisip na nga lamang niya na parte yun ng trabaho niya o challenge. Trent, lunch na tayo! Tawag nga ni Zoe kay Trent. Hinanap nga ni Zoe si Trent sa loob ng bahay at wala nga ito. Kaya naman sa labas na nga lamang siya ng bahay naghahanap ng alagang lalaki. Umabot na nga si Zoe sa paghahanap kay Trent sa garden. Hanggang sa mapansin nga ni Zoe ang isang halaman na makapalang dahon na gumagalaw. Trent, lumabas ka na dyan! Saad nga ni Zoe. At akmang hahawiin na nga sana ni Zoe. Ang halaman ay biglang sumulpot ang isang malaking palaka. Napasigaw nga si Zoe sa gulat at takot. Napatras naman si Zoe at sa hindi naasahan ay na-out of balance nga siya. Masama ang pagkakabagsak ni Zoe, partikular na nga sa kanyang balakang. Kaya naman nahirapan nga itong makagalaw at tumayo. At pagkatapos nga ng insidenteng yun, tignan mo ang ginawa mo, Trent. Sigaw nga ni Teo gamit ang kanyang galit na boses sa isa sa mga kambal. Nalaman nga ni Teo ang nangyari kay Zoe at hindi nito mapigilang hindi mapagsabihan ang malokong anak. Alam na ni Teo na may pagkapilyo talaga ito at maloko. Ngunit hindi niya inaasahan na abot nga sa ganoon ang mangyayari na magkakasakitan pa nga. Hindi ko po sinasadya yan, Daddy. I was just pranking. Hindi matapos-tapos nga ni Trent ang sinasabi dahil sa kaba at takot na kanyang nararamdaman. Anong gagawin mo ngayon? Ha, Trent? Sabihin mo sa akin. Seryosang saad nga ni Teo sa kanyang anak. Gusto ni Teo na magtanda ang kanyang anak. Kasi si Trent talaga ang pangunahing dahilan kung bakit umaalis at wala ngang yaya na nagtatagal sa kanilang magkapatid. Hindi nakasagot si Trent. Sa kanyang ama, nanatili nga itong galitang ekspresyon ng muka at naiiyak na nga. Trent, inabot nga ni Teo ang kamay ng anak. Lumuhod nga si Teo para mapantayan ang harapan ng anak upang tignan ang mukha nito. Trent, what you did is wrong. Mali yun. What if may mangyaring masama sa yaya mo, ha? What if grabe ang pagkakabagsak niya? Mahinahong saad nga ni Teo sa anak. I didn't mean it, Dad! Gate pa nga ni Trent. Yes, hindi mo sinasadya pero delikado ang ginawa mo. Nasaktan ang yaya mo. She's in pain right now, alam mo ba yun? Pangongonsensya nga ni Teo sa kanyang anak. Bakit mo ba to ginagawa, Trent, ha? Ginagawa ko naman ang lahat para mabigay ko lahat ng gusto nyo. Usisa pa nga ni Teo kay Trent. I don't like her, Dad. Mahinang wika nga ni Trent. What? Bakit ayaw mo kay Ate Zoe mo? Your twin Tesha likes her and even loves her. Saad pa nga ni Teo. She will take you away from us, Dad. Sasaktan niya rin po kami kagaya ng iba. Nanginginig nga ang boses na sabi ni Trent. Kumuyo mang magkabilang pa nga ni Teo, kinabig nga niya si Trent tungo sa kanya at saka ito niyakap ng mahigpit. Alam niyang may trust issues ang kanyang anak.
No, hindi yan mangyayari, Trent. Hindi ako ilalayo ng ate Zoe mo sa inyo. That will never happen. Okay? Pagalo nga ni Teo kay Trent. But Daddy... Kukontra pa nga sana si Trent sa ama, ngunit nagsalita na nga ulit si Teo. Trent, you're my boy, my son. Hindi ko kayo iiwan. Paniniguro nga ni Teo sa anak. Hindi ka po gagaya kay Mommy? Saad nga ni Trent. Hindi. Hinding-hindi anak. I'm sorry, Dad. Mahinang ani nga ni Trent. Ngumiti nga si Teo sa anak. Now, pumunta ka kay ate Zoe mo sa kanyang silid at mag-apologize ka. Humingi ka ng sorry, nagkakaintindihan ba tayo, Trent? Ginulungan ni Teo ang buhok ng anak. Tumango naman si Trent sa kanyang anak at yumakap nga dito. Kasalukuyang nagtutupi nga si Zoe ng kanyang mga damit nang may kumatok nga sa pintuan ng kanyang silid. Pasok! Walang lingon nga na saad ni Zoe. Tuloy-tuloy lang si Zoe sa kanyang pagtutupi ng maliit nga na anino ang tumabi sa kanya. Nang lingunin niyo ni Zoe ay doon nga niya nakita si Trent na pinaglalaroan ng mga daliri na cute nga at hindi nga makatingin sa kanya. O anong ginagawa mo dito, Trent? Hindi ka ba makatulog o baka may mga palaka ka na namang dadala, ha? May birong saad nga ni Zoe kay Trent. Nagsasalubong nga ang kilay ni Trent nang tiningala nito si Zoe. Oy, ang tapang mo namang makatingin, nagbibiro lang ako Bawi naman ni Zoe. Kumibot nga ang labi ni Trent na parang may sasabihin. Kaso walang lumalabas sa bibig nito. May kailangan ka, Trent? Pagkakausap nga ni Zoe rito. Muling iniyuko nga ni Trent ang ulo. Sorry, Ate Zoe. Ani nga ni Trent sa mababang boses. Ngunit sapat na naman yun upang marinig nga ni Zoe ang sinabi nito. Ginulungan ni Zoe ang buhok nito. Apology accepted po. Nakangiting wika nga ni Zoe. Kagad ngang iniangat ni Trent ang ulo. Huwag mo na lang uulitin yun, okay? Huwag mo na yun gagawin sa akin o kahit na kanino pa. Dagdag pa nga ni Zoe para nga pangaralan nga ang bata. I'm sorry again, ate. Muling ani nga ni Trent. Ganito ka ba talaga sa lahat ng yaya mo, ha? Tanong nga ni Zoe, sa laga. Hindi ka agad nakasagot si Trent doon sa tanong nga ni Zoe hanggang sa nagsimula na nga itong magkwento kay Zoe. Before no, hindi ako gumagawa ng pranks pero one time, mayaya kami at sinasaktan kami. Pinapalo niya po si Tesha. And I don't really hate you, Ate Zoe. It's just that I think you have a crush on our daddy. I think you're a threat. Kaya ginagawa ko po to. Baka po agawin niyo si daddy sa amin eh. Nakakatawang salaysay pa nga ni Trent. Napakunot na tuloy si Zoe. Ha? Anong crush sa daddy niyo? Hindi Maang-maangan nga na saad nito. Gusto mang itago ni Zoe ang pamumula ng kanyang mukha ngunit nagiinit lalo ang kanyang pisngi. It's really fine for us pero natatakot kami, Ate Zoe, dahil sa mga girls ni Dad lagi nila kaming sinasaktan, physically or emotionally. Mabait lang sila kapag nandyan si Daddy, pero kapag nakatalikod na nikukurot po kami palagi. Sumbong pa nga ni Trent kay Zoe. Alam ba ito ng daddy nyo? Ani naman ni Zoe. Gumuso na nga lamang si Trent at saka inilingan nga si Zoe. Dapat nagsabi kayo sa kanya, dapat naging open kayo. Si Zoe na nga nakaramdam ng hindi may paliwanag na inis sa babaeng nanakit sa kanyang mga laga. She threatened us! Ani pa nga ni Trent. Kinabig nga ni Zoe si Trent at saka niyakap ito. Huwag kayong mag-alala, Trent. Hindi kayo pababayaan ng yaya Zoe nyo. Walang makakasakit sa inyo habang nandito ako, okay? Ani nga ni Zoe. Thank you, Ate Zoe, and sorry again. Hinawakan nga ni Zoe ang tuktok ng ulo ni Trent. Nang lumalim na nga ang gabi ay lumabas na nga si Zoe sa bahay at naisipan nga niyang pumunta sa pool ng bahay. Umupo nga si Zoe sa gilid ng pool at nilublob ang paa sa tubig. Nararamdaman pa nga ni Zoe ang sakit na kanyang balakang, ngunit naiinda pa naman niya yun. Zoe? Saad nga ni Teo. Napagitla na nga lamang roon si Zoe at saka lumingon sa pinanggalingan ng boses. Nakita ni Zoe na papalapit nga sa kanya si Teo na may dalang tray. Binaba nga ni Teo ang dalang tray at binigay nga kay Zoe ang isang tasa. Tea? Maikling usal nga ni Teo.
Gumaya naman si Teo kay Zoe. Nilublob din ito ang paa sa tubig. Thank you for taking care of my children, Zoe. Maya-maya ay saad nga ni Teo. Trabaho ko po yun, sir. Si Zoe naman ang nagsalita. Still, alam kong mahirap pakisamahan ng isang anak ko at naaksidente ka pa nga dahil sa kanya. Ani pa nga ni Teo. Sa maliit na panahon na nandito ako, sir, natutunan ko na rin pong mahalin ng mga bata. Kahit na po, iparang pa ako ni Trent. Napalapit na po ako sa kanila. Alam ko na hindi naman intensyon ni Trent na masaktan ako. Saad pa nga ni Zoe at sumipsip nga ng tsaa. Sumipsip din si Teo sa wine na dala. Tumingin si Teo sa gawin nito. Nakatingala nga si Zoe. Sa himpapawid kaya naman malayang pinagmamasdan ni Teo ang side na mukha ni Zoe. Mula sa magaganda nitong mata, pababa sa matangos nitong ilong hanggang sa bumaba na nga ang mata ni Teo sa mga labi ni Zoe. Wala sa sarili nga palunok nga si Teo habang nakatitig doon. Saglit siyang nakaramdam ng uhaw. Simula nang iwan ng kanyang fiancé si Teo, hindi na nga siya nagkaroon pa ng matinong relasyon. Hindi na nga siya nakaramdam ng anong atraksyon kahit sa kanyang mga kafling. Ngunit, nang dumating nga si Zoe sa kanyang buhay, after how many years muling sumiglang tibok ng kanyang puso. Pinutol nga ni Teo ang pagtingin sa mukha ni Zoe dahil anumang oras ay baka masunggaban na nga siya nito at baka masunggaban nga nito ang labi ni Zoe. Sorry, sad nga ni Teo. Ano sir? Gulo naman at kinakabahan nga nagagal ni Zoe. I said sorry. Klaro nga ni Teo. Binalik nga ni Teo ang mga mata kay Zoe. Sorry naman po san. Nagtatakang tanong ni Zoe. For lying to you. I'm sorry. Patuloy nga ni Leo. I lied to you, Zoe. Nang tinanong mo ko kung nagkita na ba tayo, nagsinungaling lang ako sa iyo nun. Explanasyon nga ni Teo. Sir, utal nga, nagagal ni Zoe. Naalala kita, Zoe. At oo, nagkita na tayo. Month ago, ako yung lalaking. Napatigil nga si Teo sa pagsasalita nang biglang tumayo si Zoe at paikay-kang lumayo. Tumayo na nga rin si Teo at handa na ngang habulin si Zoe kaso pinigilan nga niya ang kanyang sarili. Bumuntong hininga si Teo habang pinagmamasdan ng papalayong si Zoe. Wrong timing yata ako. Usal nga ni Teo sa sarili. Ang biglaang paghingi ng tawad at paglantad ni Teo sa katotohanan kay Zoe ay nagdulot nga ng kakaibang saya at hiya kay Zoe. Unti-unti na ngang natatanggap ni Zoe ang katotohanan ng isang pagkakamali lamang ang nangyari sa kanila ni Teo. Pero dahil nga sa sinabi ng lalaki sa kanya, ay muli na nga namang gumulo ang kanyang sistema. Ginulungan ni Zoe ang buhok at saka pinilit ang sarili na matulog. Matapos ang isang gabi, napag-amin nga ng katotohanan ni Teo kay Zoe, todo iwas na nga si Zoe kay Teo. Nagkakasalubong na nga silang dalawa, ngunit yumuyo ko lang si Zoe kay Teo at kaunting ang bate. Ilang dasal pa nga ang ginagawa ni Zoe. Hindi lang mag-cruise ang landas nila Teo ngunit siya yata ang pinaglalaroan ng tadhana dahil sa oras na iniiwasan nga niya si Teo, saka naman sila laging nagkikita. Is there something wrong with Ate Zoe? Takang tanong nga ni Tesha habang kumakain nga sa kanilang merienda. Nagkibit-balikat na nga lamang si Trent. Baka may ginawa ka na naman, Kuya Trent. Paninisi pa nga ni Tesha kay Trent. Masamang tinig na naman ni Trent ang kakambal. Matagal na akong nagsorry kay Ate Zoe, Tesha. Friends na kaya kami. Pinalingan nga ni Tesha ang kanilang ama na nakahulikip-kip nga kasama nila ito sa sala ngunit tahimik lang ang kanilang ama. Daddy, may problema po ba si Ate Zoe? Usisa pa nga ng makulit na si Tesha sa ama. Hindi ko rin alam malaki. Problemado na saad naman ni Teo. Talk to Ate Zoe, Dad. Sulsol naman ni Trent. Oo nga, Daddy. Gatong pa nga ni Tesha. Hinulungan ni Teo ang mga buhok ng kanyang dalawang anak. Sige, I'll find a way para makausap siya. Saad naman ni Teo. Hanggang sa isang gabi na abutan nga ni Teo si Zoe sa kanyang kwarto na naglilinis. Zoe, mag-usap tayo. Pigil nga sana ni Teo kay Zoe nang maabutan nga nitong naglilinis sa kanyang kwarto. Kaso kaagad namang binitbit ni Zoe ang mga panlinis nito at tumalis na nga sa kanyang kwarto nang wala man lang pasabi. Tila nakakalimutan ata niya na amo pa rin niya. Tulala na napatitig niya si Teo sa pintuang nilabasan nga ni Zoe. Ilang linggo na nga ang dumaan kaso patuloy pa rin ang pag-iwas ni Zoe
kay Teo at hindi naman yan matiis pa ni Teo. Naligo na nga si Teo at nagbihis. Bumaba nga si Teo upang puntahan si Zoe, kaso nakasalubong nga ni Teo si Manang Vilma. Sir, may kailangan po kayo? Ani nga ni Manang Vilma na nagmamadaling ngang si Teo. O, si Zoe, Manang nakita mo ba siya? Saad nga ni Teo. Opo sir, magpapahinga na nga siya kasi tapos na po niya yung paglilinis niya. Sagot naman ni Vilma sa kanyang amo. Tinapik nga ni Teo ang balikat ni Manang Vilma. Salamat Manang, magpahinga na rin po kayo. Huling wika nga ni Teo at nagtataka namang sinundan ng tingin ni Vilma ang amo. Pinuno muna ni Teo ng hangin ng kanyang dibdib bago kumatok nga sa pintuan ng silid ni Zoe. Manang, sabi nga ni Zoe sa loob ng kwarto. Hindi umimik si Teo at muling kumatok. Nang bumukas nga ang pintuan ay napatalon nga si Zoe sa gulat nang makita nga nito si Teo. Akmang isasara na nga ni Zoe ang pintuan ng kanyang kwarto nang iharang naman ni Teo ang kanyang kamay at saka pinasok ang katawan sa silid ni Zoe. Napatras nga si Zoe at si Teo naman ay sumandal sa pinto ang pinasukan. May kailangan ka ba sir? Matutulog na po kasi ako eh. Hindi makatinging wika nga ni Zoe kay Teo. Kailangan nating mag-usap Zoe. Saad nga ni Teo. Tingin ko wala naman po tayong dapat pag-usapan pa sir. Tapos na po ang tapos. Saad nga ni Zoe. Humakbang mapaabante si Teo. Samantalang si Zoe naman ay umatras nga sa bawat abante ni Teo. Napapansin na ng mga batang makinikilos mo Zoe. At dahil yun sa akin, nagiging ganito ka dahil sa akin diba? Dahil sa sinabi ko tama ba? Ani nga ni Teo sa mababang boses. Sa pag-atras nga ni Zoe ay napasandal nga siya sa malamig na dingding. Si Teo naman ay nakatayo na nga lamang sa kanyang harapan at natatabunan nga siya sa malaking anino nito. Tiningala nga ni Zoe si Teo. Tama ka sir, huni nga ni Zoe. Bakit Zoe? Bakit mo iniiwasan ng ganito? Akala ko sapat na ang 1 o 2 araw pero dumaan na ang ilang linggo. Iniiwasan mo pa rin ako. Tila nasasaktang wika nga ni Teo. Kinuyom nga ni Zoe ang kanyang kamay. Hindi pa ba obvious, sir? Iniiwasan kita kasi. Napalunok nga si Zoe. Iniiwasan kita, sir, kasi pamilyado kang tao. May pamilya ka at yung nangyari sa atin, pagkakamali lamang yun, nakakahiya. Nakakapanliit ng sarili at nakakabaliw kasi nagkagusto ako sa pamilyadong lalaki. Kaya iniiwasan kita. Kasi ayoko pong makasira ng pamilya. Wala akong balak na sumira ng pamilya, sir. Naputol nga si Zoe sa kanyang litanya nang biglang lumapat nga ang kanyang labi sa mga labi nga ng babae. Oo? Pinatahimik nga ni Teo ang babae gamit ang bibig nito. Halos manindig ang balahibo ni Zoe sa katawan nang dinilaan nga ni Teo ang kanyang labi. Napakapit nga si Zoe sa tela ng t-shirt ni Teo at itutulak na nga sana ang lalaki nang gumapang nga ang kamay ni Teo sa likod niya at pinailalim nga nito ang paghalik sa kanya. Isang halik na puno ng uhaw, tuwa at panggigigil. Literal na ginalugad nga ni Teo ang bibig ni Zoe gamit ang dila nito. Sir! Si Zoe sabay tulak nga kay Teo. Dapat talaga mag-usap na tayo Zoe. Wika nga ni Teo. Nasampal nga ni Zoe ang matigas na dibdib ni Teo at inis na pinunasan ng labi gamit ang likod ng kanyang palad. Ano pang ginagawa mo sir? Bakit ka pa bigla-biglang nanghahalik? Malinaw naman ang sinabi ko sa inyo, di ba? Nanggigigil nga na untag ni Zoe. Hinalikan kita kasi gusto ko. Hinalikan kita kasi matagal na akong nagtitimpi Zoe. At kung inaalala mo na may masisira kang pamilya, well to tell you honestly, wala. Wala kang sisiraing pamilya. Kasi wala naman akong asawa. May anak lang ako pero I'm single. Iniwan ako ng fiancé ko dati na ina nila. Okay na ba? Ani nga ni Teo. Ha? Paano single? Takang wika nga ni Zoe ulit. Totoong anak ko sina Trent at Tesha. Zoe, pero wala akong asawa. Iniwan niya ako para sa ibang lalaki. Hindi kami kinasal ng ina nila ni Trent at Tesha. Naging batang ama lang ako. Paliwanag nga ni Teo. Matagal bago nahanap ni Zoe ang boses para makapagsalita. Nakatitig lang siya kay Teo at hinihintay nga kung babawiin ba nito ang sinabi ngunit pinantayan lang ni Teo ang mga titig ni Zoe. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Ani nga ni Zoe. Humakbang ng isang beses si Teo. Matagal na akong ginagambala dahil sa pagsisinungaling ko sa'yo Zoe. Hindi mo pinapatahimik ang isip ko.
At nang aminin ko sa'yo yung totoo, iniwasan mo ko. And that pushed me na umamin sa'yo, Zoe. Siguro, hindi ka maniniwala pero gusto kita. Zoe Daloso, I like you so much. Simula nung gabing yun nung nangyari sa atin, halos hindi na ako makatulog araw-araw dahil iniisip kita. Dahil nga sa binunyag ni Teo sa kanya, parang nananaginip nga lamang si Zoe. Hindi masagot ni Zoe si Teo nang gabing yun. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na umamin dito dahil sa kanyang pagkawindang. Kinaumagahan nga, good morning! Napatalo na nga lamang si Zoe nang biglang may bumulong sa kanyang tenga. At nang kanya itong lingunin ay ngumising nga si Teo, ito ang bumungad sa kanya. Kaagad na dumistansya nga si Zoe kay Teo pero dahil sa mga pagkapilyo na ginagawa ni Teo, lumapit nga ito kay Zoe. Sir, maring-ani nga ni Zoe at pinanlakihan nga ng kanyang mata. What? Wala naman akong ginagawa. Binati lang kita. Maang-maangan panganawikan ni Teo. Sir naman. Tumingin nga si Zoe sa kanilang paligid kung may nakatingin ba sa kanila. At nang makita nga ni Zoe na sila lang ni Teo ang nasa kusina, muli siyang nagsalita. Baka may makakita sa iyo, sir, sa atin. At ano naman ngayon kung meron? Naningkit pa nga ang mga mata ni Teo. Sir Teo naman, malamang baka hindi na nga matuloy-tuloy pa ni Zoe ang nais niyang sabihin. Baka ano, tukso pa nga ni Teo kay Zoe bago yung mukha at inilapit nga mukha sa mukha ni Zoe. Ganon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Zoe at itinulak nga ang amo. Sir, baka makita tayo ng mga bata. Suway pa nga ni Zoe. My kids love you, Zoe. Sigurado akong magiging masaya sila kapag nalaman nilang tayo na. Patanong na saad pa nga ni Teo. Ngumuwi lamang si Zoe. Excuse me lang po, sir, pero anong tayo? Sa naalala ko ay umamin ka lang sa akin pero wala munang tayo. Saad nga ni Zoe na ikinamsimangot nga ni Teo. Sabay sabing, wala muna. Saka diniinan nga ang salitang muna. Ibig sabihin may chance. Nakangiting tinignan nga ni Zoe ang kanyang amo na namumula nga ang muka. Hindi lubos maisip ni Zoe ang isang Teo de la Torre ay may pagkapilyong side pala na ipinapakita lang nito sa kanya. E dililigawan kita. Alam ko naman hinahangaan mo rin ako, Zoe. Kampanteng saad pa nga ni Teo. Che, alam mo masyado kang mahangin, sir. Biro pa nga ang tinampal ni Zoe ang dibdib ni Teo. Muntik nang mapaungol nga si Zoe nang lumapat nga ang kanyang palad sa dibdib nito. Ang tigas kasi. Hinapit nga ni Teo ang bewang ni Zoe at inilapit nga ang katawan nito sa kanya. Si Zoe naman ay nakahawak sa matipunong braso ni Teo. Sir, si Zoe kagad na humarantado ang puso sa lapit nila ni Teo. Liligawan kita if that's what you want, Zoe. Seryoso ko. Sad nga muli ni Teo. Daddy! Biglang sigaw naman ni Tesha nakakapasok lang sa kusina. Naitulak nga ni Zoe si Teo na may nakakalokong ngiti sa mga labi. Good morning, princess! Sad naman ni Teo at parang wala na nga binalingan ng anak. Good morning, Tesha, Trent! Bati naman ni Zoe sa kanyang mga laga na sobrang ang kabog ng dibdib. Breakfast na kayo! Sunod nga na aya ni Zoe sa mga laga. Good morning, Ate Zoe! Sabay nga, nasaad pa nga nila Tesha at Trent. Ganado namang tumango ang kambal kay Zoe at nagkanya-kanya na nga itong akyat sa silya. Inisikaso na nga ni Zoe ang kanyang mga laga pero distracted nga siya sa mga bulgar na titig ni Teo sa kanya. Sinusundan nito ang bawat galaw niya na parang nangasar pa nga. Kain ka na po, sir. Ayan na nga lamang ni Zoe kay Teo at saka pinandilatan nga ito ng mata. Napangisi na nga lamang si Teo. Pag-aain mo rin ba ako, Zoe? Panunukso pa nga ni Teo kay Zoe. Daddy, malaki ka na. You can do it on your own na. Singit pa nga ni Tesha. Ate Zoe is ours only, Dad. Segunda pa nga ni Trent. You know, good girl at good boy ang mga alaga ko ngayon. Puri nga ni Zoe sa kambal. I'm also good boy, Zoe. Baka gusto mong malaman kung gaano ako ka-good boy. Udyok pa nga ni Teo na tila nagbe-baby talk pa nga. Kumain ka na lang, sir. Pasmado yata yung bibig niyo ngayon na. Saad nga ni Zoe at si Teo naman ay napangiti na nga lamang. Pakiramdam nga ni Teo ay bumalik na nga siya sa pagiging teenager. Para siyang isang binatilyong first time palang kiligin at ma-in love. Nakikita niya palang si Zoe, napapangiti na nga talaga siya. Gusto niya rin na laging nakikita ang babae kaya naman maaga nga siyang umuwi sa kanyang bahay galing sa trabaho kung dati napapawaglit siya
Sa inuman at club ngayon ay para na nga siyang pamilyadong tao na excited parating umuwi sa kanyang pamilya. Ang ngiti ni Teo sa kanyang mga labi ay nawala nang may biglang kumatok sa kanyang pintuan. Pasok, saad nga ni Teo. Automatiko na napaayos nga si Teo sa kanyang pwesto nang pumasok nga si Zoe. Sir, pinapatawag niyo raw po ko? Ani nga ni Zoe. Pagkarating nga nito sa harap ng mesa ni Teo, kasalukuyan kasi silang nasa mini office ni Teo sa kanyang bahay. Tumango nga si Teo at kinuha nga ang bulaklak at isang human-sized na stuffed toy. Para sa'yo. Saad nga ni Teo sabay abot nga kay Zoe sa bulaklak at stuffed toy. Naturo nga ni Zoe ang sarili. Ano sir? Para po sa akin? Saad nga niya. Yes, nililigawan kita diba? Ani naman ni Teo. Hindi makapaniwalang napatitig nga si Zoe. Sa punpo ng bulaklak at isang stuffed toy na para silang mga teenagers. Akala niya hindi seryoso si Teo sa sinabi nito. Pero seryoso talaga siyang nililigawan nito. Pero sir, aalma na nga sana si Zoe nang lapitan nga siya ni Teo at kinuha ng kanyang kamay para ilagay doon ang bulaklak. Binili ko to especially for you, Zoe. Kaya tanggapin mo. Ani nga ni Teo. Sir, usal nga ni Zoe. Seryoso ako, Zoe. Liligawan kita. I will wait for you. Hihintayin ko ang sagot mo. Ani nga ni Teo at saka bumalik nga sa kanyang mesa. Sandali lang, sir. Ani nga ni Zoe na halos hindi nga mayakap ang stuffed toy. Sad nga nito. Aalis po sana ako. Isasama kasi ako ni Manang Vilma sa probinsya nila. May piyesta raw po kasi. Wika nga ng babae. Napatitig nga si Teo sa mukha ni Zoe. Makalipas ang ilang buwan itong pagtatrabaho sa kanyang bahay, ay ito pa lang ang unang pagkakataon na aalis nga si Zoe. Okay, mag-ingat kayo. Saad nga nito pero aminado siyang mamimiss nga niya ang babae. Yumuko lang si Zoe. Salamat sir. At sumama nga si Zoe sa probinsya ni Vilma. Tila sing ibon na nakawala nga sa kanyang hawla si Zoe. Hindi man siya kinukulong sa bahay ni Teo kaso simula kasi nung magtrabaho siya ay binuhos na nga niya ang kanyang atensyon sa pagtatrabaho at sa pag-aalaga ng mga anak ni Teo. Pero hindi naman siya nagsisisi at masaya naman siya sa kanyang ginagawa. Iha, biglang nagsalita nga si Aling Vilma. Kasalukuyan nga silang nasa labas ng court kung saan nga ang disco party. O, Nay Vilma, kayo po pala. Ani nga ni Zoe. Mabuti't pinayagan ka ni Mr. De La Torre na sumama sa akin dito. Untag pa nga ni Nanay Vilma kay Zoe at pagkunway, tinitigan nga ang reaksyon ni Zoe. Kumibot naman ang bibig ni Zoe. Bakit man po hindi? Saka, hindi ko po nagagamit ang day off ko eh. Rason naman ni Zoe. Ha? Hindi ba kayo ni Mr. De La Torre, iha? Eksaherada nga na tanong pa nga ni Nanay Vilma. Gulat namang napatingin si Zoe sa mukha ni Vilma. Ho? Ano pong kami ni Sir Teo? Wala po no? Kinakabahang tanggi pa nga ni Zoe. Ginapangan ng init sa kanyang pisngi si Zoe. Ganoon ba? Akala ko kasi may relasyon kayo ni Mr. De La Torre, iha. Iba kasi ang mga tinginan niyo sa isa't isa. Lalo na ang tingin niya. Ay, kaya akala ko ba naman may relasyon kayo ni Mr. De La Torre? Masaya pa naman ako. Wika nga ni Vilma. Matandang dalaga si Vilma, kaso hindi naman siya ignorante sa mga ganyan na bagay. Naku, wala po ha. Pagtanggi pa rin ni Zoe. Pero may gusto ko kay Mr. De La Torre, di ba iha? Usisa pa nga nito. Napalobo na nga lamang ang bibig ni Zoe. Oo, Nay Vilma, kaso hindi nga natapos ni Zoe ang nais nang sabihin. Nang tapakin nga ni Vilma ang balikat nito. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na magpaliwanag sa akin, iha. Kung ano man yung nararamdaman mo, sana malinawan ka. Aning nga ni Nanay Vilma. Bumuntong hininga si Zoe. Totoong gusto niya naman talaga si Teo. Kaso nangangamba nga si Zoe, nais man niyang sabihin na gusto niya rin si Teo. Ang totoong nararamdaman niya, kaso natatakot nga siya na maulit ang nangyari sa kanyang nakaraan. Ayaw na nga niya ng ganoon at iniisip din ni Zoe na ang layo ng agwat ng buhay nila ni Teo. Natatakot na siyang masaktan muli. Tila langit at lupa ang pagitan nilang dalawa. Siya, yaya ng mga anak nito, at ito naman ay amo niya. Hinila na nga lamang ni Nanay Vilma si Zoe sa loob ng covered upang doon na nga mag-enjoy at sumayaw. Nakapag-bar at club na nga si Zoe kaso iba pa rin ang saya sa unang subok nga niya sa isang disco party.
Hindi man well-ventilated ang lugar at masikip pero saglit na nawala sa isip niya ang kanyang mga problema. Tawa ng tawa si Zoe at Vilma habang tinatahak nila ang daan pa uwi sa bahay ni na Vilma nang may makita nga sina Vilma at Zoe na isang itim na sasakyan. Isang pamilyar na sasakyan. Sasakyan ba yan ni Mr. De La Torre? Si Vilma ang nagsalita at naningkit ang mga mata. At hindi nga kailangang kumpirmahin pa yon. Nang lumabas nga sa sasakyan si Teo, kaagad na nilapitan nga ni Vilma ang amo, habang si Zoe naman ay hindi makagalaw. Kita nga ni Zoe ang pag-uusap ni na Vilma at Teo, pero hindi niya naririnig ang pinag-uusapan ng mga to. Iha, una na ako sa loob ha? Si Vilma nga ang nagsalita at kumaway nga kay Zoe. Hindi pa man nakasagot si Zoe, ay tumalima na nga si Vilma. Nakaalis na nga si Vilma at saka na nga lumapit si Teo kay Zoe. Hinubad nga ni Teo ang suot na jacket at pinatong nga yun sa balikat ni Zoe. Nag-enjoy ka? Tanong nga ni Teo. Sir, ano pong ginagawa niyo dito? Tiningalangan ni Zoe ang amo. Ngumiti si Teo. Namiss ka ng mga bata. Ani nga ni Teo. Muntik na ngang mapairap si Zoe roon. Wala pang ang isang araw nga siyang nawala. Namiss ka agad nga siya ng mga to. At gusto rin kitang makita, Zoe. Dugto nga ni Teo. Mahigit nga ni Zoe ang hininga. Sir, usal nga ni Zoe. Nakakahiyamang aminin, Zoe, pero gusto rin talaga kitang sundan dito. Hindi ko alam. Siguro dahil nangangamba ako dahil baka makakita ka ng ibang lalaki rito. Siguro dahil gusto kitang bakuran sa ibang lalaki. Hindi ko alam, Zoe, pero gusto kitang angkinin. Kaso wala pa akong karapatan. Saad nga ni Teo. Hindi na nga magkamayaw pa ang tambol ng puso ni Zoe. Para ngang tumatalon ang kanyang puso sa saya. Huwag ka nang mahiya, Sir Teo, binibigyan na kita ng karapatan. Untag pa nga ni Zoe. Napahakbang naman si Teo ng isang beses palapit kay Zoe. Huwag mo kong biruin ng ganyan, Zoe. Tanong pa nga ni Teo na parang teenager. Napaisip na si Zoe kung hindi siya susubok, kung hindi siya susugal, wala siyang mapapala. Mapupuno lang ng what ifs ang kanyang buhay. Masaktan man siya, at least sumubok nga siya. At sa pagkakataong yun, sa taong alam niyang higit pa nga sa kanyang nakaraan. Ngayong nagseseryoso na ako, sir, hindi mo naman ako pinaniniwalaan. Totoo nga, sir. Honest na nga ni Zoe. Hindi ka ba nakainom? Baka lasing ka lang, Zoe. Saad nga ni Teo. Sobrang close na nga ng distansya nila. Amuyin mong bibig ko, amuyin mo kung amoy alak ako. Pinikit pa nga ni Zoe ang mga mata at binuka pang ang bibig para kay Teo. Pero imbes na amuyin ang bibig ni Zoe, sinunggaba na nga ni Teo ang nakabukhang labi ni Zoe. Mabilis nga na ibinuka ni Zoe ang mga mata pero kalaunan, nagpaubaya na nga lamang din siya sa mga uhaw at sabik na halik ni Teo. Dinala nga ni Teo si Zoe sa loob ng kotse at doon muling hinalikan ng babae. Yun ang pinakamahaba at pinakamapusok nilang halikan. Kaya naman, hindi na nga nagtaka pa si Zoe nang mamaganga ang kanyang labi. Pagkatapos, nakakahiya naman to. Sambit pa nga ni Zoe sa sarili habang ini-inspeksyon ang labing namamaga at namumula. It looks sexy para sa akin. Sabad pa nga ni Teo. Kapwa nga sila nasa backseat ng kotse ni Teo at hindi pa nga sila lumalabas. Tila may hangover pa nga sila mula sa kanilang mahabang halikan. Papaano kung makita ito ni Nay Vilma? Problemadong untag pa nga ni Zoe. Ano naman ngayon? Anas nga ni Teo. Siyempre, ano? Sinabi ko kasi kanina kay Nay Vilma na wala lang tayo. Tapos ganito ang labi ko na pagpasok. Alam mo namang sabihin ko na kinagat ng langgam, diba? Ang laking langgam naman ng kumagat. Pabirong wika pa nga ni Zoe. Kinuha nga ni Teo ang kamay ni Zoe at saka yun pinisil. Ngayon tayo naman na, diba? Akin ka na. Sa'yo na ako, girlfriend na kita. Ako naman ang boyfriend mo. Saad pa nga ni Teo. Namumulang tumango nga si Zoe kay Teo. Si Teo ay kasama ni Zoe na nakipag-celebrate ng piyesta kay Vilma. Pati rin ang kambal na anak ni Teo ay nag-enjoy nga rin sa piyesta na first time nga nilang maranasan sa buhay nila. Pagkatapos ng piyesta ay bumiyahe na nga rin sila Zoe pa uwi ng tahanan ni Teo. Naiwan muna si Vilma sa kanilang probinsya dahil humingi nga ito ng pabor kay Teo at pumayag naman ito. Ang relasyon ni na Teo at Zoe ay nilihim muna nila mula sa mga anak ni Teo. Ayaw kasi ni Zoe na
biglain ng mga bata. Lumipas ang 2 buwan, napalihim na pinupuntahan nga ni Theo si Zoe sa kanyang silid at minsan naman ay si Zoe rin ang pumupunta sa silid ni Theo. Nakokonsensya ako para sa mga bata, Theo. Usal pa nga ni Zoe habang nakaunan nga sa matitipunong braso ni Theo. Kakatapos lang nila sa kanilang pangalawang round sa gabing yun at hindi nga hinayaan ni Theo na bumalik si Zoe sa silid nito. Gusto pa kasi nitong makipag-cuddle. Bakit ba kasi ayaw mo? Ako, handa naman akong sabihin sa mga bata. Zoe I'm sure kids will understand naman. Ani pa nga ni Theo. Hindi naman sa ayaw ko, Theo. Nung nakapag-usap kasi kami ni Trent, sinabi niya sa akin na kaya niya pala ako pinaprank nang ganun at kaya niya ako ayaw kasi akala niya, aagawin kita sa kanila. Akala ng bata na magiging kaagaw nila ako sa'yo. Sad pa nga ni Zoe. Hinalikan nga ni Theo ang noon ni Zoe. Pero iba ka, Zoe. Alam ng mga bata yun. Giit pa nga ni Theo. Pero alam mo ba na sinasaktan ng dating babae mo ang mga bata? Sad pa nga ni Zoe at tiningala si Theo. Talaga? Gulat nga na sambit ni Theo at nakakunot nga ang noo. Oo, sinabi ni Trent sa akin lahat inamin niya na kapag wala ka, sinasaktan sila ng babae mo. Gusto tong mukhang wika nga ni Zoe. Nagnakaw ng halik si Theo sa labi ni Zoe. I will talk to them, Zoe. Kakausapin ko ang mga bata. Sad nga ni Theo. Nang mga sumunod nga na araw na nibago nga si Zoe sa kanyang sarili. Panay ang kanyang kain, tulog at palaging pagod ang kanyang sarili. Ngunit ganun na nga ay sinisikap pa rin nga ni Zoe na mabantayan ang mga alaga. At sa katunayan nga ay nasa labas nga ng bahay sina Zoe kasama sina Trent at Tesha na naglalaro. Hindi na naman masakit ang araw dahil hapon na. Huwag masyadong lakasan ng paghagis ng bola, Trent. Suway nga ni Zoe kay Trent nang makita nga na napapangiwi si Tesha habang sinasalo nito ang bola mula sa kakambal. Yes po, Ate Zoe! Tugon naman ni Trent. At habang masayang naglalaro ang dalawa, bigla namang dumating si Antonia, ang dating kafling nga ni Theo bago naging si Theo at Zoe. Dahil nakilala nga ni na Trent at Tisha, si Antonia kaagad na lumapit ang kambal kay Zoe. Nagtaka nga si Zoe roon, pero dahil sa biglaang pagsabunot ni Antonia kay Zoe, hindi ito kaagad nakapag-react. Aray, ano ba? Saad nga ni Zoe na pilit inaagaw ang mahabang buhok mula sa kamay ni Antonia. Malandi ka? Inagaw mo sa akin si Theo. Buliyaw pa nga ni Antonia at saka walang awang sinabunutan si Zoe. Tila hihiwalay na nga ang buhok ng babae sa anit niya. Ikaw ang bad! Bad ka! Bad! At nga ni Tesha saka sinugod nga si Antonia. Tinapakan nga ni Tesha ang paa ni Antonia at si Trent naman ay sumugod din. Pinagsusuntok nga ni Trent ang hita ni Antonia at nang hindi makontento si Tesha ay kinagat nga nito ang hita ni Antonia. Ouch! Hiyaw pa nga ni Antonia at saka pa nga binitawan ng buhok ni Zoe. Nang makita nga ni Antonia ang ginagawa ng kambal sa kanya ay walang awa nga niya itong pinatid at tinulak. Si Tesha ay sumadsad nga sa semento pero si Trent napatras lang. Tila ba may napigtid na ugat sa ulo ni Zoe nang makita ang ginawa ni Antonia sa mga walang kamuangmuang na batang na ang gusto lang gawin ay iligtas siya. Kung kaya't buong lakas niyang pinagsasampal si Antonia at sinabunutan. Hulang ya, pati mga bata ay dinadami mo, buruha. Galit nga na sigaw ni Zoe. This time lalaban na nga siya para sa mga bata. Nagsasabunutan na nga sina Zoe at Antonia sa harap ng bahay ni Theo at ang mga bata naman ay humihingi na nga ng saklolo. Dumating ang security guard upang awatin ang dalawang babaeng nagsasabong pero hindi na nagpapaawat si Antonia. Yakap na nga ng security guard si Antonia pero ayaw pa rin itong bitawan ang buhok ni Zoe. Kalmot kung kalmot, sabunot kung sabunot. Hindi rin naatras si Zoe. Zoe, what's happening here? Nag-aalala nga na tanong ni Theo. Nang makilala nga si Zoe mula sa nagsasabunotang babae. Doon naman itulak ni Antonia si Zoe. Dahil sa lakas ng pagkakatulak ni Antonia kay Zoe nakaupo nga si Zoe sa semento. At parehong nanlaki ang mga mata ni Antonia at Zoe nang biglang umagos ang dugo mula kay Zoe. Anong nangyayari? Nangingiyak nga na wika ni Zoe. Zoe! Si Theo na ngang nakakita ng sitwasyon ni Zoe at tila tinakasan nga ng kanyang dugo si Theo. Nang makabawi nga si Theo ay walang hirap nga niyang binuhat si Zoe
at sinakay ng sasakyan upang dalhin sa ospital. Sinama rin ni Teo ang mga anak niya. Teo, anong nangyayari? Iyak nga ni Zoe. Shh, everything will be alright. Alungan ni Teo kay Zoe. Hindi mapalagay si Teo sa labas ng ospital room. Pati nga ang mga anak niya ay naiiyak na nga rin na naghihintay kasama siya. Naisettle na nga ni Teo ang gulong. Dinulot nga ni Antonia. Kinasuhan niya ang babae at nag-file ng harassment, trespassing at restraining order laban dito. Napagalaman din kasi ni Teo na sinasaktan pala nito ang kanyang anak. Nakita niya ito matapos ipa-review ang CCTV ng kanyang bahay. Nang lumabas ang doktor mula sa kwarto ni Zoe, ay kaagad na tumayo si Teo. Ikaw po ba ang pamilya ng pasyente, sir? Tanong nga ng doktor. I'm the boyfriend, doc. Wala nang pamilyang girlfriend ko. Tumango lamang ang doktor. Napatigil na ang pagdurugo ng girlfriend niyo, sir. At dulot yun ng malakas niyang pagkakabagsak. Pero dapat ay hindi na ito mauulit at bawal na ring ma-stress ang girlfriend ninyo dahil 2 linggo na po itong buntis. Litanya nga ng doktor. Pwede niyo na rin siyang puntahan, sir. Pwede niyong puntahan ng pasyente. Pahabol pa nga ng doktor bago umalis. Oh my gosh, Ate Joey is pregnant. Magkaka-baby na si Ate Zoe? Ang reaksyon nga ng kambal. Pumasok nga si Teo at ang kambal sa kwarto ni Zoe. Teo, naputol nga si Zoe nang bigla siyang yakapin ni Teo. Thank you, Zoe, ang saya ko. Bulungan ni Teo. Sir, akala ko magagalit ka. Bakit po? Tumulo nga ang luha nito. It's an angel that came from you and me, Zoe. So bakit ako magagalit? I love you, Zoe. I love you so much. Thank you for coming into my life. Saad nga ni Teo at tumulo nga ang luha nito. Mahal din kita, Sir Teo. Mahal na mahal. Ang mga batang nagmamasid lang kina Teo at Zoe ay napatalon nga sa tuwa. Simula kasi nung maging close sila, sa kanilang ate Zoe lagi na nga nilang pinagdarasal na sana ito na nga lang ang maging mommy nila. And their wish do come true. Yay! Magiging mommy na namin si Ate Zoe! Maligayang hiyaw nga ni Tesha. At may kapatid na rin kami! Segunda naman ni Trent. Napangiti na nga lamang si Teo at Zoe. Hindi na pala nila kailangan magpaliwanag sa mga to. Several months later, nag-propose na nga si Teo kay Zoe. Hindi rin naman ito hinindian ni Zoe pero ang kanilang kasal ay pagpapaliban muna nila since malaki na nga ang tiyan ni Zoe. At habang namimili nga ng gamit pang bata si Zoe at Teo, nakita nga ni Zoe si Ryan, ang kanyang ex-boyfriend. At si Sassy, may kargang bata si Ryan. Napagalaman nga ni Zoe na nagkaanak na pala ang mga ito. Humingi ng tawad ang mga ito kay Zoe at pinatawad din naman ni Zoe ang ex-boyfriend at ang kanyang kaibigan. Para lang maging panatag na rin ang puso niya at walang hinanakit na matira. Pero hindi na rin naman sila naging close pa. Masaya na nga siya sa buhay niya kasama si Teo at ang kambal nito. Ayaw niya ring magtanim ng galit kaya kagad nga niya silang napatawad. Kasalukuyang namumuhay nga ng tahimik si Zoe kasama si Teo at yun ang importante sa kanya at ang kanilang magiging anak. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Zoe at Teo. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa inyong lahat.